Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Agjanty Miller, ang 6-foot point guard na nag-commit ngayon sa De La Salle University from San Beda, Red Lions. So mga kabrods, kung di man ako nagkakamali, ito pong Agjanty Miller na ito ay inaabangan ng mga iba't ibang pro teams dito sa PBA, lalong-lalo ng Ginebra. Pero yun nga, hindi rin magpapahuli ito pong SMB dahil sila yung isa sa mga talagang magaling mag-develop ng fill-am players dito sa PBA. Di ba parang sila ngayon, parang ang daming fill-am na players dito sa San Miguel Beermen. Kaya nga ang dami nilang fill-am players din na gustong hugutin dahil talagang makaka-jamming nila yan. So ito pong si Agjanty Miller, ang 6'4" point guard ngayon ng De La Salle University na, mga kabrods, ay gusto namang kunin at abangan ng San Miguel Beermen. Yes, ngayon paparating na rookie draft 2026 dahil ayon din sa reports and rumors natin, ayon din kay Kumi yan, mga kabrods, na wala nga daw magiging draft ngayong 2026, pero parang nagbabagong ihip ng hangin na sa dami nga daw mga prospect ngayon na magagaling, mga kabrods, na nagsilabasang Phil-Am, lalong-lalo ng mga pumunta ng MPBL, mga kabrods, ang dami na gustong matuloy ang PBA draft, rookie draft 2026. Kaya ito pong si Agjanty Miller ang isa naman ang inaabangan ngayon ng San Miguel Beermen. Grabe naman kasi, napaka-athletic, 6'4" na point guard. Biruin niyo yan, napakalaking point guard, 6'4". Ang 6'4" nga sa atin sa Pinas, average dito, mga parang power forward na, small forward Pero ito, 6'4" na point guard, mga kabrods. Tapos, parang kinain lang niyang NCAA. Mamaw lang din ito sa San Beda Red Lions. Talagang napa-champion pa niyang San Beda. Kaya bigla itong kinuha ng La Salle. Doon pa lang makikita mo na hindi lang basta magaling ito pong si Agjanty Miller, kundi kaya rin niyang mapa-champion ng kanyang koponan. Mga kabrods, kayang pumukol ng tres, napakataas tumalon, napaka-athletic, super athletic na point guard, mga kabrods. Tapos ang ganda pa pumasa. Kumbaga full package na ito pang player na ito talagang athletic, tapos tignan yung laruan, parang pang ibang bansa rin. Talagang nakuha niya yung experience niya dun sa Arizona, mga kabrods, dyan sa Amerika, mga kabrods. Kaya itong skill set ni Agjanty Miller ay kakaiba. Kaysa compare mo dito sa mga Manileños, mga probinsyanong players dito sa atin sa Pinas, ibang-iba yung kay Agjanty Miller dahil napaka-athletic, nakuha niyang athleticism dun sa ibang bansa. Kaya mga kabrods, napakaganda at interesting manood kapag itong si Agjanty Miller ang naglalaro. Kaya dito sa SMB, alam din naman natin nakaka-champion lang nila, mga kabrods, gusto pa rin nilang mag-rebuild ng mga batang players. Itong si Agjanty Miller kasi, mga brods, kung di naman ako nagkakamali 22 anyos lang ito. Yes, totoo yan, mga kabrods, diba? Batang-bata, pero hinog na. Parang ang laruan nito pang pro na rin Kumbaga dito sa amateur, parang na-overrated na siya dito sa amateur sa UAAP or NCAA, mga kabrods. Hindi na siya parang bagay dito. Kumbaga ang bagay sa kanya, kung hinog na talaga siya, dito na sa Pro League, mga kabrods. Kung mapapansin nyo naman, talagang hinog na. Ito pong si Agjanty Miller. So maganda at makakuha talaga ito ng SMB. Kailangan abangan nila. Or malay natin, baka operan pa ito ng MPBL, tapos marerektan na nila ito sa San Miguel Beermen. Dahil considered as pro ka naman, kung mapunta ka ng MPBL. Skill set pa lang ni Agjanty Miller, talagang mapapamangha ka ng, mga kabrods. Ang dami nang matutulong nito sa SMB. Pwede na maging legit scorer, maging backcourt rotation combination with CJ Perez, mga kabrods. Kumbaga kung inconsistent yung mga ibang point guards dito, magte-take over ito pong si Agjanty Miller. Kaya ikaw, mga brods, Agjanty Miller to San Miguel Beermen, komenta mo lang mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. 7-footer Hassan Whiteside, mga kabrods, ang former NBA player na ngayong naglalaro sa CBA sa Shanghai Sharks, ay ayon din sa reports and rumors na gustong kuning maging import ng Barangay Nebra San Miguel. Yes, 7-footer to, mga brods, and former NBA player pa. Hindi lang basta NBA player dahil nagka-awards na rin ito sa NBA All-Defensive Second Team, NBA Rebounding Leader, and siya pa yung tinangal na 2-time NBA Blocks Leader,
mga kabrods noong 2016 and 2017. Doon pa lang makikita mo na ito pong si Hassan Whiteside, hindi mo masabing former NBA player lang. Kumbaga parang naging former NBA star na rin ito sa NBA. Dahil mga kabrods, sa height niyang 7-footer, ang dami niyang natulong dun sa past na koponan niya na Miami Heat, Portland Trail Blazer, at yung pinakauli na niyang pinaglaruan sa NBA, yung 2022 dati dun sa Utah Jazz. So mga kabrods, ang dami nang natulong na ito ni Hassan Whiteside. Kaya dito, ang dami nang nag-offer sa kanya ng malalaki. Kaya ang Hinebra mga kabrods, gustong gusto nilang kunin ito pong 7-footer na ito nung nalaman din kasi ng Hinebra na may kinuwang former NBA player ang TNT Tropang Giga na 7-foot rin na si Bol Bol. Mga kabrods, gusto rin kumuha naman ang Hinebra, di rin magpapatalo yan. Ito, hindi rin basta-basta 7-footer na si Hassan Whiteside. So mga kabrods, ang daming matutulong na ito sa Hinebra. Nasabi ko na yung awards, di ba? Sa defensive plays pa lang, mga kabrods, maaasahan mo na si Hassan Whiteside. Unlike nga daw kung ikaw ay puro Justin Brownlee sa Hinebra na ayaw mong mag-explore na ibang imports, mga kabrods, parang walang mangyayari rin. Dahil 3 years na nga hindi napapachampion ni Brownlee ang Barangay Hinebra San Miguel, baka panahon na para maganap naman ng iba. So ito na nga si Hassan Whiteside, mga kabrods, siguro ito na yung the best and sagot sa tanong sa Hinebra. Bakit? Tuwing nakakalaban ng Hinebra, ito pong SMB, sino naman ang mga pumipigil kay Julmar Fajardo? Di ba si Japit kinakain lang kung saan siya na yung pinakamalaki pa sa Hinebra, pero kinakain lang ni Julmar Fajardo maski si Torres and Jetroy Rosario. Talagang hirap din talaga sila kay Fajardo. Pero kung si Brownlee naman ang magiging import ng Hinebra, kakainin lang din. 6'6". Itong si JB or 6'7", so kakainin lang din. Pero kung meron kang 7-footer na Hassan Whiteside, mga kabrods, well, ito na siguro magpupunan dun sa weaknesses ng Barangay Hinebra San Miguel. Dahil ayon nga rin sa mga analysis and reports ng Hinebra, once na magkaroon niya ng big man, ay talagang magkiklik na yan, mga kabrods. Dahil from point guard to power forward position, okay na ang lalakas na. Pero pagdating na sa center position, wala na, mga kabrods. Talagang kulang-kulang ang center position dahil yung mga power forward nagsisentro na, maski small forward nagsisentro na lang sa Hinebra, mga kabrods. Kaya ito, kailangan nila ng ganitong 7-footer na former NBA player pa. Saan ka pa, mga kabrods, na ang dami pang awards na defensive player and kayang-kaya mag-dominate sa ilalim. Dahil yung sa opensa pa lang nito ni Hassan Whiteside, kayang pampumukol ng tres, kayang-kayang umilalim, kayang kainin yung mga players dito sa ilalim dahil 7-footer niyan, mga kabrods. So ang dami na itong pwedeng magawa sa Barangay Hinebra San Miguel. So exciting ito dahil dito nga sa ating paparating na Commissioner's Cup 2026 na in-announce na yan, mga kabrods, ni Come Willie Marshall, na wala nga daw import height limit ngayong Commissioner's Cup 2026. Kaya kahit 7-footer pataas pa yan, kayang-kayang kunin yan ng Barangay Hinebra San Miguel. So ito, i-take advantage na sana ito ng Hinebra. Si JB, kahit Governor's Cup, pwede yan. Pero sa Commissioner's Cup, mga kabrods, na walang import height limit, wag naman sana nilang kawawain ulit si Japet Aguilar. Why not mag-try sila ng ganitong katulad ni Hassan Whiteside na former NBA player pa, former NBA star pa. Kung ang TNT nga nagawa, ang Hinebra pa kaya komenta mo lang po mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Full Basketball Trade-Ups lang. I'm out.